Humanda ka talaga sa akin. Sana bukas ay hindi na kita makita. Ayoko nang palanguyin sa kalsada mga tilapia ako. Kausap ko sa sarili ko. Nang matapos na ako maglaba ay umidlip muna ako dahil mamayang gabi ay may pasok pa ako sa bar. Anak, gising na. Di ba may pasok ka pa sa bar ngayon? Gising sa akin ni inay. Anong oras na po? Tanong ko sa kanya. 6:00 na anak. Mukhang pagod ka sa mga labahin natin. Huwag ka na kayong pumasok. Sabi niya sa akin. Nay, papasok pa rin po ako. Okay lang ako. Malakas ang anak mong tono. Sabi ko sa kanya. Basta anak, hindi masama na magpahinga. Alam ko na dahil sa akin kaya ka nagtatrabaho ng mabuti. Pero sana huwag mong kalimutan na may buhay ka din. Gusto ko na mag-enjoy ka. Anya sa akin. Opo, sige po maliligo na po ako. Paalam ko sa kanya dahil matatagalan na naman kami kapag hindi pa ako umalis para maligo. Maloko akong babae pero pagdating sa pamilya ko ay malambot ang puso ko. Hindi ko kaya na nahihirapan sila. Binilasan ko ang bawat kilos ko para hindi ako mahuli sa trabaho ko. Magandang gabi sa iyo, Karen. Bati sa akin ang bouncer. Gandang gabi, Dags. Nakangiti na bati ko sa kanya. Dags, short for the ghoul. Yun kasi ang tawag sa kanya. Mababait ang mga katrabaho ko kaya hindi ako nahihirapan. Madalas ay tinutulungan pa nga nila ako. Dash, sorry na't late ako ha. Sabi sa akin ni Joy. Okay lang yan, kunti pa lang naman ang mga tao. Sagot ko sa kanya. Karen, pakidala itong drink sa VIP room. Utos sa akin ng manager. Okay sir. Sagot ko at kinuha ko ang mga alak para sa VIP customer. Kapag VIP ay mga mayayaman talaga nandoon. Kaya madalas ay hindi ako ang naghahatid. Pero ngayon ay ako ang inutusan niya. Pagpasok ay bumungad sa akin ng mga babae at lalaking naghahalikan. Diyos ko, ganito ba talaga ang mga mayayaman? Excuse me, here's your order, sir, ma'am. Sabi ko sa kanila. Walang sumagot sa akin kaya binaba ko na lang dahil abala silang masyado. Habang palabas ako ay may bumangga sa akin. Sorry po sa... Ikaw? Panabay namin na anas. What are you doing here? Suplado na tanong niya sa akin. Shit, ang pogi niya. Wala na itong suot na shades pero hindi. Hindi ako dapat magpadala sa pagiging pogi niya. Bayaran mo ako. Di mo man lang binayaran yung mga tilapia ko. Naiinis na sabi ko sabay singil sa kanya. Kasalanan ko ba na tanga ka? Parang wala lang na sabi niya sa akin. Kahit na gusto kong makapag-away sa kanya, pinigilan ko ang sarili ko. Ngumiti ako sa kanya bago ako tumalikod. Kailangan ko ang trabaho na ito at kailangan kong magpigil ng galit ko. Nakailang balik din ako sa loob ng VIP room at nandoon si Fok. Mukhang trip niya ako ngayong asarin. Humanda talaga siya sa akin. May araw din siya. Pasalamat ako dahil natapos na ang oras ng trabaho ko. Habang naglalakad kami ni Joy ay napansin ko ang kotse niya. Mabilis akong lumapit at sinipa ko ng malakas ang side mirror niya kaya tumunog ito ng malakas kasabay ng pagkalas ng side mirror. Mabilis kaming tumakbo ni Joy. Hilang ko na hindi ako mamukhaan ng CCTV sa bar. Mukhang malinaw pa naman iyon. Nakaganti din ako sa kanya. Kala niya siguro yung ganoon ako kahina. Huwag na sana kami magkita pa dahil kahit guwapo siya, tatamaan talaga siya sa akin. Habang naglalakad kami pa uwi, bigla nagsalita si Joy. Ash, may bakanting trabaho doon sa kantin sa Commerce Academy. Apply tayo bukas? Sabi sa akin ang kaibigan ko na si Joy. Sige Besh, kailangan ko na rin talaga ng stable na trabaho para sa maintenance ni nanay. Sagot ko sa kanya. Bukas ay susubukan ko kung ano ang bakante doon sa paaralan iyon. Isa lang ang alam ko, paaralan siya ng mga mayayaman. Sana'y pumanig sa akin ang kapalaran at matanggap ako sa trabaho doon. Tashi, gising ka na ba? Narinig kong sigaw ni Joy mula sa labas ng bahay. Yes, Beshi. Ready ka na rin ba? Tanong ko din sa kanya. Di nga ako makatulog dahil excited akong pumunta doon sa academy. Ako din eh. Sagot ko sa kanya. Let's go! Masayang sabi niya sa akin. Naglakad lang kami papunta sa academy dahil wala kaming extrang pera para sa pamasahe. Ngayon kasi kami mag-a-apply at talagang inagahan namin ang pagpunta. Pagdating namin ay talagang namangha ako sa laki at ganda ng school nila. Dati tuwing napapadaan ako dito ay pangarap ko na makapasok dito. Pero may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili ko, kaya hanggang tingin lang muna ako sa ngayon. Pumasok kami at nagtanong sa guard kung saan ang kantin nila. Nang ituro niya ito sa amin ay kaagad kaming pumunta. Pagdating namin ay wala pang gaano mga tao.
May mga itinanong lang sa amin at sinagot naman namin ng maayos ni Joy. Hindi ko rin nagawa magbiro dahil seryoso na ako ngayon. Tanggap na kayo, sabi sa amin ni Ate Sally. Totoo po ba? Hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Oo, at magsisimula na kayo ngayon. Ngayon po? Agad-agad? Excited na tanong ko sa kanya. Oo, ngayon na talaga. Nakangiti na sagot ni ate sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko na yakapin siya. Sobrang saya ko lang dahil may stable na akong trabaho at makabibili na ako ng gamot ni inay. Masaya ako nagsimula sa trabaho. Katuwang ko si Joy sa kusina. Ibinigay ko ang best ko at talagang sinarapan ko ang mga pagkain na niluto ko. Karen, ang sarap mo magluto. Halos gustuhan ng mga bata at si Sir Sungit ay napa-order pa ulit. Sabi sa akin ni Ate Sally. Sir Sungit po? Oo, may professor dito na masungit pero ubod naman ang gwapo. Sagot niya sa akin. Ganun po ba? Kapag kumain siya ng luto ko araw-araw, magiging mabait yun. Pabiro na sabi ko sa kanya. Malabo yung sinasabi mo anak. Masyado po bang masama ugali niya? Natatawa na tanong ko sa kanya. Lahat yata ng mga estudyante ay takot sa kanya. Pero bata pa siya. Nasa 25 pa lang yata siya. Marami pang naging kwento si Ate Sally. Kami naman ni Joy ay nakikinig at nakikitawan na lang sa kanya. Naubos na ang unang batch ng niluto ko kaya kasalukuyan ulit ako nagluluto. Ang sabi pa nila sa akin ay ngayon lang daw nangyari na nagdagdag pa dahil marami pang may gustong kumain at bumili. Nakakapagod man ang araw na ito ay sulit naman magiging sweldo ko. Lingguhan ang pinili ko dahil kailangan kong laging bumili ng mga gamot ni inay at pambaon na rin ng dalawa kong kapatid. Tumulong muna kami sa pagliligpit bago umuwi. Pagkarating ko sa bahay ay umidlip muna ako dahil kailangan ko pang pumasok mamaya sa bar. Ngayon pa lang, nananalangin na ako na hindi ako sisantihin sa trabaho. Sigurado ako na inaalam na ni fucking boy ang bahay ko dahil sa pagsira ko sa side mirror niya. Talagang pinili ko na magpalit sa pagpasok. Hindi ako sumabay kay Joy dahil ayoko na maaga mapagalitan ng manager. Karen, pabuti naman nandito ka na. Ihatid mo ito sa VIP room. Utos ka agad sa akin ng manager namin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi niya ako pinagalitan. Sige po. Kabadong sagot ko sa kanya. Hindi ko din alam pero kinakabahan talaga ako. Kabado man ay mabilis akong umakyat papunta sa VIP room. Pagbukas ko sa pintuan ay bigla akong sinalubong ng kadiliman. Mali yata ang pinasukan ko sa lid. Makalabas na nga lang. Tatanong ko na lang ulit. Sad ko sa sarili ko dahil sobrang dilim ng paligid. Akmang lalabas na ako nang biglang bumukas sa mga ilaw. Napapikit pa ako dahil bigla akong nasilaw. Nang idilad ko mga mata ko'y bumungad sa akin si fucking boy. Ay, kalabaw kang masungit! Bigla akong bulalas sa pagkagulat. Nakaupo ito sa couch habang may hawak na baso ng alak. Tanging kami lang na dalawa nandito ngayon. Ngumiti ito sa akin pero alam ko na may kakaiba sa ngiti niya. Alam ko di na galit ito sa akin. Patay ako nito. Bakit kasi hindi ko naisip ang magiging resulta ng ginawa ko? Bigla ako natakot pero dahil matapang ako. Oo, matapang ako. Hindi ako pwede magpatalo na lang sa kanya. Dahan-dahan ko ibinaba ang dala kong alak sa mesa at hindi ko siya sinulyapan. Sir, kung may kailangan pa po kayo, pindutin niyo na lang po ito. Magalang na sabi ko sa kanya. Akmang lalabas ako nang bigla ito nagsalita. Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi sa iyo ang trabaho mo ngayong gabi? Seryosong tanong niya sa akin. Wala po silang sit down. Putol niya sa sasabihin ko pa. Huh? Alam kong narinig mo ako. Do I need to repeat it again? Masungit na tanong niya sa akin. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya at umupo sa dulong bahagi ng couch. Matalim na ngayon ang tingin na ipinupukol niya sa akin. Galit ka ba? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Sa tingin mo ba dapat maging masaya ako? Natameme ako sa naging sagot niya sa akin. Alam ko naman na hindi nakakatuwa ang ginawa ko pero syempre dapat dadma ako dahil siya naman talaga may atraso sa akin. Mali ko sa'yo. Bakit ako tinatanong mo kung dapat ka bang maging bayaran mo sinira mo? Bayaran mo rin tilapia ako. Mataray na sabi ko sa kanya. Ayoko. Mabilis na sagot niya sa akin. Ayoko din. Nainis na sabi ko sa kanya. Magbabayad ka o ipakukulong kita? Pananakot niya sa akin. Bakit? Nang muntik mo na ako mabangga at natapon mga tilapia ako, tumawag ba ako ng polis? Naiinis na tanong ko sa kanya. Kala niya siguro matatakot niya ako. Sarap niyang hampasin ang hawak kong tray. Mukha pang joke ang side mirror ng sasakyan ko.
Bakit? Mukha bang joke ang mga tilapia ko? Fucking shit! Ay, fucking boy, huwag mo ako minumura ha? Kala mo siguro hindi ko alam mga sinasabi mo. Galit na sabi ko sa kanya. Magkano ba tilapia mo? 1K, sinabi ko na sa'yo kahapon, di ba? Mataray na sagot ko sa kanya. Okay, babayaran kita pero bayaran mo rin na sinira mo. Sabi niya sa akin sabay dukot sa wallet niya na 1,000. Inabot niya sa akin ng pera. Napalunok ako at tinitigan lang ito. Ayaw mo kunin? Supladong tanong niya sa akin. Kung kukunin ko yan, magkano naman babayaran ko sa'yo? 10,000. Ano? 10,000? Laglag ang pangako sa kanya. Yeah, 10,000 nga. Bakit ang mahal? Bakit anong tingin mo sa sasakyan ko? Sa'yo na yung 1K na yan. Pwede namang hulugan, di ba? Alam mo ba yun? Yung parang sa Mumbai. Saka hindi ko naman yung gagawin kung binayaran mo na sana ako agad. Tanong ko sa kanya. Pwede naman, pero 2 gifts. Nakataas ang isang kilay niya habang nagsasalita. Grabe ka naman sa 2 gifts. Pwede bang lingguhan? 500? Tanong ko sa kanya. Hindi pwede. Matigas na sabi niya sa akin. Kahit anong piga mo sa akin, hindi ko kayang 2 gifts. Naiinis na sabi ko sa kanya. Pwede mo naman akong bayaran sa ibang paraan. Sabi niya bigla sa akin. Umusod ito papunta sa akin at ako naman ay sumiksik panlalo sa dulo ng couch. Kahit na alam kong wala na akong uusuran. Lumapit ang mukha niya sa akin. Shit, ang gwapo niya talaga. Sad ko sa sarili ko. Pero kaagad ko din namang sinaway ang sarili ko dahil hindi ito ang oras para purihin ko siya. Anong paraan na sinasabi mo? Nautal na tanong ko sa kanya dahil sa kinakabahan ako sa sobrang lapit na niya sa akin. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya na para bang may binabalak na masama sa akin. Lumayo ka nga sa akin? Nainis na sabi ko sa kanya, tinulak ko siyang palayo sa akin. Kinakabahan kasi ako sa mga sinasabi niya na ibang paraan. Hindi ko maiwasan na hindi mag-overthink dahil sa mga sinasabi niya. Ang arte mo, kala mo type kita. Supladong sabi niya, kaya kaagad na kumulo ang dugo ko sa kanya. Bakit tingin mo ba din? Type kita? Hindi ka naman ganun kagwapo, kaya huwag kang filler dyan. Nainis na sabi ko din sa kanya. Bayaran mo ako. Kung sa tingin mo makakatakas ka sa akin, nagkakamali ka. Kahit saan ka pa magtago, mahahanap pa rin kita. Magbabayad ako, basta maghintay ka lang dahil ikaw lang naman ang babayaran ko. Hindi ko kayang 2 gifts na sinasabi mo. 20 gifts ang kaya ko. 20 gifts. Diniinan ko pa talaga ang 20 gifts na sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung saan ka kukuha ng pera. Basta bayaran mo ako. At hindi 20 gifts kundi 2 gifts. Dahil kung hindi, ipakukulong kita. Pinagbabantaan pa ako. Alam mo fucking boy, hindi ko uunahin na bayaran ka dahil marami akong obligasyon sa buhay ko. Hindi kita uunahin kaysa sa gamot ng nanay ko. Wala akong pakialam sa mga problema mo. I have my own problems too. Wala din naman akong pakialam sa sasakyan mo. Dahil kapag natagi ang nanay ko, ipamumulto kita. Sabi ko sa kanya kaya kumunot na naman ang noo niya. You're crazy. Crazy like you. Tigilan mo nga ako. Uminom ka na lang dyan dahil marami pa akong trabaho. Sabi ko sa kanya. Ako ang boss mo ngayong gabi kaya dito ka lang. Anong boss? Hoy, tigilan mo nga ako sa mga trip mo sa buhay. Dahil kapag ikaw pinagtripan ko, sira buhay mo sa akin. Anong trip ang sinasabi mo? Hoy, babaeng pangit. Kung gusto mo na may trabaho ka pa, umupo ka dyan at manahimik. May pagbabanta sa boss niya. Pangit? Ako pangit? Tanong ko sa sarili ko. At sa unang pagkakataon ay may nagsabi sa akin na pangit ako. Italian spaghetti ang beauty ko. Tapos sabihin lang niya na pangit. Hoy, ikaw fucking boy ka. Excuse me, I'm not pangit no. May lahi akong important kaya maganda ako. Baka nga mas maganda pa ako sa jowa mo. Mataray na sabi ko sa kanya. Important? Dami mong alam. Oo, marami talaga. Baka ikaw, konti lang. Alam mo, gusto mong malaman ng mga alam ko? Ano naman, Aber? Alam ko ang sasma sa barangay namin. Sabi ko sa kanya. Halata nga, smosa ka eh. Suplado na sabi niya sa akin sabay inom ng alak sa baso niya. Sinamaan ko siya ng tingin at nanahimik na lang ako. Hindi na ako nagsalita at niyaan ko siya. Inabala ko ang sarili ko sa kakatingin sa mga kuko ko at nilaro ko ang mga daliri ko. Nagkunwari ako na wala siya sa paligid ko. Akala ko ba marami kang alam? Hindi ako sumagot at nagkunwari na wala akong naririnig. Iniisip ko pa lang, bukas ang trabaho ko sa kantin ay napapangiti na akong kaagad.
Bingi ka ba? Napauntag ako dahil sa bigla niyang pagsigaw. Pwede ka naman po magsalita ng mahinahon. Naninigaw ka pa, hindi naman ako bingi. May diin na sabi ko sa kanya. Bingi ka, kasi kanina pa kita kinakausap pero nasa ibang mundo ka. Oo, kasi may sarili akong mundo at iyo ko sa mundo mo. O bakit mo ako tinatawag? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. Buksan mo ang TV. Utos niya sa akin. Kaagad naman ako lumapit sa lagay ng remote at kaagad kong binuksan ang TV. Diyos mio, Marimar. Napaupo ko sa gulat dahil bumungad sa akin ng 2 tao na walang kahit na anong saplot sa katawan. Kaagad kong tinakpan ang mga mata ko. Wisit ang lalaking to kung ano-ano mga pinapanood. Nakuha pa niyang tumawa habang ako hindi ko alam kung alin ang tatakpan ko. Ang mata ko ba o ang tenga ko? Diyos ko po, ang halay nila. Lalo na yung naririnig kong ungol ng babae. Nakapikit ako at akbang pipindutin ko ang remote nang bigla itong nawala sa kamay ko. Huwag mong patayin. Nanonood pa nga ako eh. Yok, ikaw na lang manood niyan. Bastos! Sigaw ko sa kanya bago ako tumakbong palabas sa VIP room. Lalo ako nainis dahil narinig ko pa ang halakhak niya. Buwisi talaga. Guwapo pero manyak. Ang bastos. Virgin pa ang mga mata ko sa ganoong mga bagay. Dahil sa kanya nadungisan na ang malinis kong pag-iisip. Kagad akong pumunta sa bar counter at humingi ng tubig dahil nakaramdam ako ng pagkauhaw. Oh, bakit nandito ka? Tanong sa akin ng manager namin. Sir, okay lang ba na umuwi na ako? Sumakit kasi ang tiyan ko. Paalam ko sa kanya. Masakit ba talaga? Tanong niya sa akin. Opo, masakit at nakailang balik na po ako sa banyo. Nakakahiya naman po kung doon ako sa VIP room maglabas na. Sige na, umuwi ka na. Pagtataboy niya sa akin. Salamat po. Pasasalamat ko sa kanya. Nagpaalam din ako kay Joy at mas mabilis pa sa 4:00 akong umuwi sa bahay. Nang makarating ako sa bahay ay tulog na sila. Humiga ako sa luma kong papag. Naiinis ako dahil hindi ako makatulog. Tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay ang mga mahalay na palabas ang lumilitaw sa isipan ko. Napabangon pa ako sa sobrang inis ko at sinabunutan ko pang sarili ko. Wisit ka talaga. Simula yata na makilala kita, puro kamalasan na lang talaga nangyayari sa akin. Naiinis na bulalas ko. Karen, hinga ng malalim. Huwag mong isipin ang nakita mo. Pilit kong kinukumbinsa ang sarili ko na wala lang iyon. Gising ako pero para akong binabangungot. Kahit na ganoon, ipinilit ko pa rin na matulog. Dahil may trabaho pa ako bukas at ayoko naman na maging zombie habang nagluluto ng mga pagkain ng mga bata at ang iba doon ay kaedad ko lang din. Maaga kong gumising at kagaya pa rin ng dati, sabay kami ni Joy. Pero habang naglalakad kami ay may biglang dumaan na kotse sa tabi namin at sakto talagang may tubig kaya tumalsik sa akin. Nabasa ang damit ko. Ah, buisit! Kung minamalas ka nga naman! Naiinis na sigaw ko. Naku, Beshi, ang dumi ng damit mo. Sabi sa akin ni Joy. Mauna ka na, Beshi. Babalik na ako sa bahay. Naiinis na sabi ko sa kanya. Hindi ako naiinis sa kaibigan ko kundi sa marumi kong damit at sasakyan na dumaan. Sige, mag-iingat ka ha. Hihintayin kita. Bumita ako sa kanya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Gusto kong magwala pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Kailangan ko rin magmadali dahil ako ang magluluto ng mga ulam. Nang makapagpalit ako ay pinili kong sumakay, makarating lang kaagad sa academy. Yung itinabi ko na pera ay ginamit ko na lang bigla dahil ayokong mahuli sa trabaho ko. Sumanda ka talaga sa akin kapag nakita ko ang kotse na yun. Bubutasin ko talaga ang gulong niya. Saad ko sa sarili. Nagingit-ngit ako sa galit dahil sa mga nangyayari sa akin. Mabutit naging maayos ang trabaho ko. Naunang umuwi si Joy, kaya ako na lang ngayon ang naglalakad pa uwi. Habang naglalakad ako ay nahagip ng mga mata ko ang sasakyan na dahilan kung bakit ako nadumihan ng kanina. Lihim akong napangiti. Butas gulong mo sa akin ngayon. Nakangisi na sabi ko habang papalapit sa kotse na target ko. Ang ganda ng ngiti ko habang papalapit sa kotse. Panay din ang yuko ko para maghanap ng pwede kong gamitin para butasin ang gulong. Lalo lumawak ang ngiti ko nang may makita akong may kalawang na pako. Kaagad ko itong dinampot. Butas ka sa akin ngayon. Miss, anong ginagawa mo dito? Tanong sa akin ng guard. Hello kuya, nahulog ko sa sing-sing ko, hinahanap ko lang. Palusot na sagot ko sa kanya. Tulungan na kita. Naku, nakita ko na. Sige, alis na po ako. Paalam ko sa kanya. Mabilis ako naglakad palayo kay kuyang guard. Mabuti na lang hindi ko pa nabubutas ang gulong dahil kapag ako nahuli, baka ipakulong ako ng may-ari. Mukha pa namang mamahali ng kotse niya. Pero kahit na mamahalin pa ay kailangan ko makaganti sa kanya.
Sayang, pero may next time pa naman. Sad ko sa sarili at umuwi na ako sa bahay namin. Nandito na po ako. Sigaw kong pagpasok ko sa bahay namin. Mabuti naman nandito ka na, anak. Sakto ang dating mo, kumain na tayo. Masigla na sabi sa akin ni inay. Saan po galing mga pagkain? Tanong ko sa kanya. Nagulat ako sa dami ng pagkain na nasa mesa ngayon. Mukhang masarap at mamahalin ang mga ito. May nag-deliver dito. Ilang ulit ko ang tinanong kung para ba dito. Pero talagang para sa atin daw eh. Sagot niya sa akin. Sino naman po kayo magpapadala sa atin ng ganito? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Ate, baka si Kuya Rain po. Saad sa akin ng kapatid ko. Baka nga siya, anak. Di ba maliligaw mo yun? Tatanong ko sa kanya kapag nagkita kami. Naisip ko rin na baka nga siya nagpadala. Isang bumbero sa Rain. Isang buwan na yata niya akong kinukulit. Kahit na binabastad ko ay talagang porsigido siya. Umupo na ako at pinagsaluhan namin ng mga masasarap na pagkain. Nabusog ako at nagpahinga ako ng konti bago pumasok sa bar mamaya. Pagkarating ko ay kagaya pa rin kagabi, inutusan ako ng manager namin. Sir, ayoko na po. Kung okay lang sa inyo, iba na lang po utusan nyo. Tumatanggi talaga ako dahil hindi ko kayang si fucking boy na naman ang makikita ko kung sakali. Saka tinatakasan ko ang utang ko sa kanya. Nakakainis lang dahil talagang porsigido siyang singilin ako. Mukha naman siyang mayaman pero talagang hindi siya mapakausapan. Huwag ka maarte dyan, Karen. Kung gusto mo na makuha ang sahod mo mamaya, pumunta ka na doon sa VIP room. Huwag mong hintayin na matanggal ka sa trabaho. Sabi pa niya sa akin. Labag man sa loob ko ay sinunod ko siya. Sino ba naman ako para magreklamo pa? Kagad akong pumunta sa VIP room. Pagpasok ko'y bumungad sa akin ng mga babae at lalaki nagsasayawan. Halatang mga lasing na ito dahil naghahalikan na sila. Biglang nahagip ng mga mata ko sa fucking boy na may babaeng kahalikan at nakakandong sa kanya. Talagang napakabastos niya. At ang mga kasama nilang babae kinulang yata sa tela. Buti pa ako kahit mahirap at tig-50 mga damit ko, maganda pa rin ako. Itong mga ito'y kinulang na nga sa tela, mukha pang mga zombie. Kaloka para mga sununtok lang. Ang pupula ng pisngi at nguso, tapos ang iitim ng ilalim ng mga mata. Hoy, tilapia, ang bayad mo. Nagulat ako dahil nasa harapan ko na palang buwisit na lalaki. Tumingin ako sa kanya na parang walang kagana-gana. Maghintay ka. Mami, magbibigay ako sa iyo ng 500. Kung wala na kayo pag-uutos, lalabas na ako, sir. Sabi ko sa kanya. Bakit 500 lang? Dapat 5,000. Mas marunong ka pa sa akin. Kung na nga itong babayaran ko eh. Dapat nga thankfully ka kasi magbabayad ako. Naiinis na sabi ko sa kanya. Anong thankfully? Nakangisi na tanong niya sa akin, pero inirapan ko lang siya at hindi ko sinagot. Mukha naman siyang matalino. Thankfully lang, hindi niya alam. Lumapit ito sa akin kaya umatras ako, hanggang sa wala na akong maatasan pa. Masamang tingin na ipinukol ko sa kanya, pero nakatingin pa rin ito sa akin na para bang may binabalak talagang masama. Lumayo ka nga, hampasin kita. Naiinis na sabi ko sa kanya. Subukan mo. Talagang hinahamon pa niya ako ha. Uwisit ka talaga. Nalaki ang mga mata ko. Ramdam na ramdam ko ang pagdikit ng labi niya sa labi ko. So sobrang gulat at taranta ko hinampas ko siya ng dalakong tray. Ouch! Bakit kinangahampas? Bastos! Sagaw ko sa kanya sabay sampal sa pisngi niya. Pakas pa nga. Hirit pa niya ulit sa akin. Naik-naik mo. Kung gusto mo pa nabuo yung mukha mo, manahimik. Ayan, fully paid ka na sa utang mo. Hinalikan niya ako ulit at mabilis siyang lumabas sa VIP room. Ano daw? Fully paid? So, kiss ang kinuha niyang bayad? Wisid siya. Mabilis ko siyang sunundan at nakita kong palabas ito sa bar. Ay, sandali! Sigaw ko sa kanya. What do you want? Seryosong tanong niya sa akin. Ano yung sinasabi mo na fully paid? Paid ba ako sa utang ko? Tanong ko sa kanya. Bakit? Gusto mo pa na may utang ka sa akin? Suplado ni na tanong niya sa akin. Kaya ko naman magbayad sa'yo, pero bakit ka ba nangahalik bigla? Stop acting like it was your first kiss. Talaga, first kiss kung ninakaw mo, buwisit ka. Naiinis na sabi ko sa kanya habang hinahampas ko siya. Ouch! Stop it! Nananakit ka na. Baka gusto mo ipakulong kita. Ipakukulong din kita sa pagnakaw mo ng halik sa akin ng walang permiso. Ew, kadiri. Pagkatapos mo makipaghalikan sa iba, hahalik ka sa akin? Nakakadiri ka. Nainis ako at patuloy ko siyang hinahampas. Stop it! Masakit ang hampas mo. Kapag hindi ka pa tumigil, hindi lang halik ang matitikman mo sa akin. Anya sa akin na talagang pinagbandaan pa ako. Diyan ka na nga. Sana hindi na kita makita muli. Buwisit ka.
Galit na sigaw ko sa kanya, sabay pasok ulit sa loob ng bar. Mabilis akong dumiretso sa banyo at sinabo ng uso ko. Kung hindi ka lang nakipagalikan sa ibig, matutuwa pa sana ako sa'yo. Ew! Talaga ba? Matutuwa ka? Para akong baliw dahil nagtatalo kami ng sarili ko. Tumingin ako sa salamin. Para ako naiiyak dahil nawala ng first kiss ko. Sa future boyfriend ko yun eh. Pero kinuha lang ng walang hiyang lalaki. Kumalma ka lang, Karen. Mas okay na yun. At least bayad ka na sa utang mo sa gunggong na yun. Hinga ka lang. Pigilan mo sarili mo. Okay lang ang lahat. Mas okay at mas mabuti dahil wala ka ng utang. Kausap ko sa sarili ko at pilit kong kinukumbinsi na okay lang ang lahat. Kahit na umuusok ng ilong ko sa galit ay kailangan ko pa rin ikalma ang sarili. Inayos ko ang sarili ko at lumabas na ako sa banyo. Nagtrabaho ako na para bang wala lang nangyari. Pasalamat naman ako dahil hindi ko na nakita ang fucking boy na iyon. Beshi, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Joy. Okay lang ako, Beshi. Ang tahimik mo mula pa kanina. Sabi pa niya sa akin. Naalala mo ba yung lalaking dahilan kung bakit nag-swimming ang mga tilapia ko sa kalsada? Oo. Bakit? Nagkita ba kayo ulit? Tanong niya sa akin. Oo. At siya yung nasa VIP room at pinapainit niyang ulo ko. Kalma ka lang, Beshi. Sige ka, papangit ka niyan. Sabi sa akin ni Joy. Nais ko sanang sabihin sa kanya nangyari pero bigla ako nahiya. Kaya nanahimik na lang ako. Siguro isasarilinin ko na lang talaga ang mga nangyayari sa akin. Isa lang ang goal ko ngayon. Lumipas ang mga araw at Biyernes ngayon, isinama ako ng nanay ni Joy sa bahay nila Madam Sasha. May party sa kanila bukas kaya ako magluluto ng mga pagkain. Dito rin kami matutulog ngayon. Sobrang namangha ako sa ganda ng bahay nila. Kahit nasa labas pa lang ang nakikita ko. Hindi ako makatulog kaya lumabas ako sa silid na inukupan namin. Bala kong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Madilim kaya nangangapa pa ako. Nagulat ako dahil biglang bumukas ang ilaw at may tao na humawak sa balikat ko. Dahil sa pagkabiglay nasuntok ko ito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang nasuntok ko. Ikaw? Sabay namin tanong sa isa't isa. Patay ako nito. Parang naiiyak na saad ko sa sarili. Lalo na't gising pa pala ang mga tao sa paligid. Why are you here? What are you doing here? Galit na tanong niya sa akin. Ikaw, bakit ka nandito? Tanong ko rin naman sa kanya. Bakit ako nandito? Bahay ko lang naman to. Supladong sagot niya sa akin. Bahay mo? Asawa mo ba si Daniel, anak? May problema ba? Biglang dumating si Madam Sasha. She punched me. Bakit ba nandito ang babaeng yan, Mom? Sumbong nito sa mommy niya. Mo? Ibig sabihin, mommy niya si Madam? Kausap ko sa sarili ko. Maling akala ko dahil anak pala siya ni Madam. Siya bang sinasabi ni Joy na gwapong anak ni Madam? Siya magluluto ng mga food natin bukas. Sagot naman ni Madam sa akin niya. Bakit siya pa? Chef ba siya? Daniel! May pagbabanta sa tono ng boses ni Madam. I'm just concerned, Mom. Nakakaya kung hindi naman masarap ang mga pagkain na saserve niya bukas. Yumuko ako dahil parang napahiya ako doon. Kung sa bagay mayaman pala talaga siya. At tama siya, hindi naman ako chef. Lutong karinderya at cafeteria lang naman ang alam ko. Daniel, ayusin mo ugali mo. Parang naiinis na sabi ni Madam pero ang anak niya tahimik lang na para bang walang pakialam. Tama naman po siya, Madam. Mas okay po siguro na kumuha na lang po kayo ng tunay na chef. Sabi ko sa kanya. No, ikaw magluluto bukas. At huwag mong pansinin na sinabi niya. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sorry po, nasa po ko po ang anak niyo. Nagulat lang po kasi ako. Hingi ko sa kanya ng paumanhin. It's okay, Iha. Gwapo pa rin naman ang anak ko, di ba? Saka pwede mo siyang suntukin kahit ilang beses mo pa gusto. Nakangiting sabi niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa tinura ni Madam. Sinong nanay? Ang hahayaan ng anak na sapukin ng ilang beses. Maliban sa gwapo ni mayaman pa. Kakaiba din talaga itong si Madam. Napatingin akong bigla sa akin niya. Pero dahil sa naging tanong niya sa akin ay nagulat din ako. Sa dami ng pwede niyang itanong ay kung gwapo pa ba ang anak niya. Tumingin naman ako kay fucking boy na Daniel pala ang pangalan. Masama pa ang tingin niya sa akin ngayon. Ang sarap tusukin ng mga mata niya. Kung pwede lang ay ginawa ko na kanina pa. Okay lang ba kayo? Parang pinapatay niyo na isa't isa sa paraan ng mga tingin ninyo. Tanong sa amin ni Madam. Madam, pwede po ba akong humingi ng tubig? Nauuhaw po kasi ako. Tanong ko sa kanya. Kahit na anong gusto mo pwede mong kainin at inumin. Huwag ka mahihiya, Karen. Sige, mauna ako sa inyo. Huwag kayo mag-aaway, baka kayo magkatuluyan. Sabi nito sa akin. In her dreams.
Narinig ko na sabi ni Daniel. Hindi ko na lang siya pinansin. Salamat po't pasensya na po kayo. Nahiya, nasabi ko kay Madam. Sobrang bait pala talaga niya.